magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Pero bago tayo magpatuloy, pwede po bang samahan niyo ako ng na manalangin sandali? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito na inyong ibinigay upang kami muli ay maupo sa inyong paanan, Panginoon. Inaamin namin na ikaw nga higit namin kailangan, Panginoon. At sa oras na ito, kami po ay handang makinig sa inyong pagpalain mo po na ang bawat isa. Ang puso namin, Panginoon, at Lord, hayaan mo na inyong banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin sa umagang ito. Salamat sa kaunawaan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin upang maliwanag namin matanggap ang inyong mensahe at tunay na kami po ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya at patuloy na maging kalugod-lugod at maging pagpapala ang buhay namin, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri, in Jesus' name. Amen, amen. Okay, so tayo po ay makikinig sa mensahe ng Panginoon. Ito pong mensahe ay hindi lamang po para sa inyo, sa ating lahat ito. Amen? So, ang topic natin sa umagang ito is the secret of happy and long life. Sino sa atin dito ang nais ng masaya at mahabang buhay? Itaas ang ating mga kamay. Gusto ba natin ang masaya at mahabang buhay? Of course, lahat tayo yan ang gusto natin. Amen? So, paano ba natin? Sabi dito sa ating babasahin, kung bubuksan natin ang ating Biblia sa Psalm 34. Sige, Psalm 34, magsimula sa verse 12 until 16, sabi niya, kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay, tuloy natin hanggang sa 16. Iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Verse 14, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Sa 15, iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Sa verse 16, ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. Sila'y kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. So dito tayo mag-iikot sa ating pagbulay-bulayan natin ang bawat verses na sinabi dito sa Psalm 34 verse 12. Sabi niya dito, sino ang nais ng masaya at mahabang buhay? Okay. Yan ay tanong sa bawat isa sa atin. Ito po ay katanungan din nung time ni David, ni Haring David. Hindi po excuse ni Haring David kahit na siya po ay isang siya ang tinawag na pinakamalapit sa puso ng Panginoon, pero hindi din siya excuse, siya din ay na-testing sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil nung nakikita niya ang buhay ng nasa paligid niya na gumagawa ng masama, sabi niya sa kanyang puso, bakit kinukumpare niya kasi ang sarili niya sa mga tao na nasa paligid niya? At sabi niya, bakit parang mas maganda ang buhay nila kaysa sa akin? Bakit ako na may takot sa Diyos, ako na may pananampalataya sa Diyos, bakit parang baliktad? Pero nung siya po ay pumasok sa presensya ng Panginoon, siya po ay nanalangin, siya po ay nagbasa sa salita ng Panginoon, nakita niya doon yung kasagutan na sabi niya, parang maganda ang buhay ng gumagawa ng masama, pansamantala. Pero kung di sila magbabago, ay sa kapahamakan pala ang bagsak nila. Kaya po ito ay guideline po sa bawat isa sa atin. Pwedeng sinasabi natin na parang wala ng direksyon ng ating buhay dahil nandito na tayo sa sitwasyon na parang walang pag-asa. Sa umagang ito, pwedeng nandyan yung pagdududa natin, nawawalan tayo ng pag-asa o parang nawawalan na tayo ng patience. Dahil baka ginawa natin lahat pero parang walang nangyayari. Pero sa umagang ito sana tayo ay sa mensahe ng Panginoon na ating mapapakinggan ay sana mabigyan tayo ng pag-asa at ito ang every time, every time na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ito ay hindi aksidente po, kundi ito po ay
Nagbibigay, ang salita ng Panginoon, nagbibigay siya ng direksyon, nagbibigay siya ng promotion, at pagpapala. Yan ay kung ating tatanggapin. At sana bawat isa sa atin, sana positive tayo ngayon na kaya nga nandito tayo nakikinig dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa sa ating sitwasyon, pero ang Panginoon may magagawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi po aksidente, the fact na binuhay tayo ng Panginoon, may maganda siyang hangarin sa bawat isa sa atin. Amen? At yan po ay mangyayari lamang po kung tayo po ay maniniwala sa Kanyang salita. Ang salita po ng Diyos ay buhay dahil yan po ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Kaya kung talagang hindi lang natin papakinggan kundi ating tatanggapin, paniniwalaan, naniniwala ako na sa umagang ito at sa darating na mga araw, hindi na tayo katulad ng dati. Amen? Magiging masaya tayo at hindi lang masaya, kundi sabi na doon, mapapahaba ang ating buhay. So sabi na dito, paano ba tayo magkaroon ng masaya at mahabang buhay? Sabi niya doon sa verse 13, number 1, sabi niya, isa na paraan para makamtan natin ang masaya at mahabang buhay, alisin natin ang pagsasalita ng masama. Diba? At pagsisinungaling. Very clear po yan. Sabi na doon, iwasan natin ang masasamang pananalita. At pagsisinungaling. Sino ang ama ng sinungaling at kasamaan? Si demonyo. At sabi nila, liars go to hell. O, di ba? Yan. Kapag kaya sabi niya, alisin natin, iwasan natin ang pagsasalita ng masama. Kasi sa panahon natin ngayon, parang mas madali na ang magsalita ng masama kahit sinasabi natin na Kristiyano tayo. Pero pinipili pa rin natin ang masama. Yan po ay nangyari kapag po wala na tayong devotion sa Panginoon. Pag hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, wala tayong kalakasan na labanan ng kasamaan. Kasi tao lamang po tayo eh. Mas malakas ang demonyo kaysa sa tao. At kung hindi po tayo putpos ng banal na espiritu, hindi na tayo konektado sa ating Ama na makapangyarihan, hindi natin kayang labanan ang kasamaan. Ang number 1 na kalaban natin, ang sarili natin, di ba? Kapag may pinagdadaanan tayo o kay emotional tayo, wala. Nagagawa natin yung masama. Kaya sabi dito, paano natin maaalis ang pagsasalita ng masama at pagsisinungaling? Wala pong iba kundi kailangan natin ang Panginoon. No? Kailangan natin everyday kumakatok ang Panginoon sa ating puso. Sabi niya, kumakatok siya minsan, hindi natin napapakinggan ang pagkatok ng Panginoon dahil tayo ay busy. Ano ang busy? Being under Satan's yoke. Busy. Sabi na, ito, sa henerasyon natin, ang panahon natin ngayon, ito ang panahon na lahat ay busy, lahat ay distracted. Minsan hindi natin nasasabot yung importante na tawag or importante na tao na kailangan natin siputin. Dahil, siguro, may iba tayong ginagawa o kaya nakasilent yung phone natin. At ang pinakamasakit, minsan, ang pinaka-importante na boses na kailangan natin mapakinggan na yan ang boses ng ating Ama. Hindi natin napapakinggan. So mga kapatid, paano natin maiwasan? Paano natin maaalis ang pagsasalita ng masama at pagsisinungaling? Wala pong ibang paraan kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung papasukin po lamang natin siya sa ating puso at paghahariin natin siya sa ating buhay, kung ang isang tao kahit gaano tayo kasama, pero kung papapasukin mo ang Panginoon sa buhay mo, bigyan mo siya ng access sa buhay mo, kayang-kaya niyang baguhin. Kasi kapag po siya ay nasa ating buhay,
may iba na. May iba na ang direksyon ng ating buhay. Yung parang gustong-gusto natin noon, hindi na. Nagiging kadiri na. Kaya, wala tayong kakayahan na baguhin ang ating buhay. Kahit ang simbahan, wala siyang kakayahan. Kahit itong simbahan na ito, na free believers, hindi na kayang baguhin ang ating buhay. Pero ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na lumikha, ang Diyos na offer ng salita, itong Biblia na ating binabasa, may kapangyarihan siya na pasayahin tayo at baguhin ang ating buhay. Okay? So sabi dito, yan ang nagpapaiksi at nagbibigay na bakit malungkot? Ang isang dahilan kung bakit malungkot ang tao o kaya napapaiksi ang buhay dahil sa mga sinasabi natin. Nakakamatay kaya yung sabi na mas maganda yung sinuntok mo kaysa yung nagsalita ka ng masama. Kasi yung salita tumatagos sa ating puso. Kaya sabi niya, huwag tayong magsalita kung tayo ay galit. Ngitian mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang magsalita kung ikaw ay galit. Kasi kung galit tayo kung anong sinasabi natin. May experiment na May dalawang halaman. Yung isa, everyday. Araw-araw, ang sinasabi doon sa isang halaman ay negative, puro kasamaan. Yung isa naman na halaman, puro magagandang, magagandang salita, mabubuting salita ang nasasabi doon sa halaman. So, after 1 month, anong nangyari doon sa halaman na puro ang tinatanggap ay puro masama? Anong nangyari? Namatay! Namatay! Pero itong halaman na puro naman magaganda, mabubuti, positive words, ang natatanggap niya, gumanda, naging hindi lang yumapong ang kanyang daon, kundi nagbunga pa. So, ganun din sa atin. Nakakamatay, nakakapanghina, nakaka-depress. Sa panahon pa naman natin ngayon, matindi, malala ang depression, kaya kahit mga bata, nadidepress sila. Kaya sabi niya, maging maingat tayo sa pagsasalita. Huwag tayong magsalita ng masama, kundi yung lamang kong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapag-ipagkinabang sa nakikinig. Amen. Thumbs up tayo kung agree tayo doon. Maging maingat tayo sa ating pananalita. Yung lamang kong nakakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapag-ipagkinabang sa nakakarinig. Huwag tayong magsalita, ulitin ko kung tayo ay galit. Mas maganda na tumahimik na lang tayo at manalangin na lang. Meron akong natutunan. Kung gusto mong ibagsak ang isang tao, sabi niya, ipanalangin mo. You want to put someone down? Put them in your prayer list. Ayan. Bakit galit ka sa isang tao na wala namang dahilan? Ipanalangin mo yan palagi. Hindi yung ipanalangin ko si bro ka na ito. Hindi mo ganun. Ipanalangin ko. Sabihin mo yung pangalan niya. Bakit nahihirapan akong makasama itong si Inday? Ipahinapalangin ko, Lord, si Inday. Palagi mong ipanalangin. Banggitin mo yung pangalan niya. Hindi mo na mamalayin. Hindi lang siya ang nababago. Pati ikaw. Hallelujah. Pati yung pananalita natin, nawawala na rin. Diba? Anong nangyari? Gumaganda tayo. So, alisin ang pagsisinungaling. Kasi ang mga nagsisinungaling, ang tatay nila ay si Satanas. Diba? Hindi lang nila tatay, isasama niya doon. Kung hindi tayo hihinto sa pagsisinungaling, sabi niya, ang bagsak natin ay sa impyerno. Liars go to hell. Very clear yun. So, kung gusto natin ang masayang mabang buhay, ano ang gagawin natin? Iwasan ang pagsasalita ng masama at pagsisinungaling. Sabi nila doon, the truth
Sabi ng salita ng Panginoon, the truth shall set you free. Kung sasabihin mo kasi ang katotohanan, wala kang magawa kasi katotohanan yan, pero wala din silang magawa kung katotohanan yan, the truth will prevail. At kung sinasabi mo ang katotohanan, ang Panginoon ang siyang attorney mo. O, di ba? Pwedeng, sinabi mo ang katotohanan, pwedeng may kaparusahan yun. Pero dahil sinabi mo ang katotohanan, tutulungan ka ng Panginoon. Didepensahan ka ng Panginoon. Pero kung sa kasinungalingan ka, walang katapusang kasinungalingan, wala ang bagsak mo, kapahamahan din. So, yan. Ang kasinungalingan kasi at pagsasalita ng masama, sinisira niya ang ating buhay at ang ating relasyon, binawasak niya ang lahat. Ayaw natin yun. Pangalawa, na gawin natin upang makamtan natin ang masaya at mahabang buhay. Sabi niya sa verse 14, balikan natin si verse 14. Sabi niya, pangalawa, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagkatapos natin lumayo sa masama at kasinungalingan, ano ang susunod? Gumawa ng mabuti. Sabihin natin, gumawa ng mabuti. Yan. Gumawa ng mabuti, parang minsan mahirap gawin ito. Pero kung ang Panginoon ay nasa ating puso, at palagi nating inaalala ang ginawa niya sa cross, hindi mahirap na gumawa ng mabuti. Ito, kung pipiliin natin gumawa ng mabuti, kapag po ikaw ay hihiling sa Panginoon, kung pipiliin mo na gumawa ng mabuti, sabi ng Biblia, suklian nyo ang kasamaan ng mabuti. Kung binato ka ng masamang salita, anong ibabato mo? Hindi bato. Kundi, sabi niya, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay na may palaman. Hindi tinapay naman pero matigas. Huwag ka masasaktan din. Diba? Sabi niya, kung batuhin ka ng masama, ano ang gagawin mo? Suklian mo ng mabuti. God bless you. O, diba? I forgive you. Yan. Alam mo pag sinasabi mo yan, salita ng Panginoon yung dinideclare mo? Hindi mo man mabago ang sitwasyon, pero yung nakikita niya na kabutihan sa inyo, yan ang magpapalabot sa kanyang puso. At mamaya sabi niyo, bakit kaya ganito siya? Kung kaya mas maganda nang i-declare natin yung salita ng Panginoon. Yung sasambitin natin, ang salita ng Panginoon. No? Ang taong, tingnan natin, ang taong gumagawa ng mabuti, ang taong lumalayo sa kasamaan at pinipiling gumawa ng mabuti, siya ay nagiging kasangkapan ng Panginoon. Ipropromote ka ng Panginoon. Magiging kasangkapan ka at magiging kagamit-gamit ka kagamit-gamit ka. Parang yung isa kang mahalagang kasangkapan sa loob ng bahay na magiging kagamit-gamit ka sa magagandang okasyon. Itatalaga ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon, nagiging pagpapala ka. Hindi na yung dati mong buhay ang nababandera, kundi kung pinipilan mong gumawa ng mabuti, ayan na ang nakikita, hindi na yung nakaraan mo. Di ba yun ang gusto natin, na hindi yung, alam nyo ang demonyo? Ang nababandera sa kanya, yung kasalanan mo, yan ang identity mo, kaya pag titignan ka, yan yung magnanakaw, yan yung yung palagi na ilulutong sa pangalan mo, actually, hindi na yung pangalan natin ang sinasabi Yung kasalanan na ginawa natin, yan sa demonyo. Pero ang Panginoon, hindi yan ang pagtawag niya sa atin. Kapag tatanggapin mo siya, yan yung anak mo. Hindi na yung dati nating buhay. So, mga kapatid, piliin natin gumawa ng mabuti. Kasi kung bakit mo ginagawa kasi na mabuti, dahil yan ang pinaniniwalaan mo, yan ang ating inaaral na salita ng Diyos. Yan ang ugali ng ating Panginoon. Na kahit
Di ba ang isang karakter ng Panginoon, mabuti siya. Kinakanta na natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kaya, kung nagtititing ka, ano ba naman ito? Papatulog ko na kaya ito? Nakanta ka na lang, kay buti-buti mo, Panginoon. O diba? Kanta ka na lang ng pagpupuri sa Panginoon. Alam mo, pag kumakanta ka ng pagpupuri sa Panginoon, iniimbitahan mo, bumababa ang Espiritu ng Diyos, na-a-attract ang Panginoon sa nagpupuri sa Kanya. At kapag ka bumababa ang presensya ng Panginoon, binabago niya ang atmosphere. Binabago niya pati yung tao na kagalit mo. Diba? So yan. Piliin natin magpuri na lang sa Panginoon. Hallelujah. At isipin natin, ngayon, of course, dati hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi tao ang kalaban mo, kundi yung Espiritu na nasa Kanya. Kaya, huwag yung tao ang kalaban mo, kundi yung Espiritu na nasa Kanya. Kung nakita mo ang masama, ipinapakita yan ng Panginoon para ipanalangin mo. Hindi para kapuhian yung tao, hindi para awayin yung tao, hindi para mawalan ka ng tiwala sa tao na yan, kundi ipinapakita yan ng Panginoon para ipanalangin mo. Hallelujah! Hello? Gumawa tayo ng mabuti kasi ang demonyo, tinitingnan niya kung ano din ang kahinaan mo. Tinitingnan niya kung ikaw ay papalag sa kanyang bait at ibaba sa kanya. Kaya mga kapatid, pipiliin natin gumawa ng mabuti kasi kahit anong ginagawa ng demonyo pero pipiliin mong gumawa ng mabuti, aalis siya. Sabi mo, wala, talagang hindi ko to, yan. Kaya, siguro lahat tayo gusto natin maging masaya at mahaba ang buhay natin. Gusto natin maging kapatid-pakinabang. Hindi ibig sabihin, yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan ang destiny mo. Diba? Ang destiny natin, sabi ng Panginoon, doon, buhay na walang hanggan. Ang plano niya sa atin ay ma-enjoy natin itong buhay natin. Pero bakit hindi na-enjoy? Dahil, ayan, bihag tayo ng demonyo. Pero sa umagang ito, kung ating i-apply itong napapakinggan natin, tiyak, kahit sa araw na to, nagiging masaya ka. Pagpapalain ng Panginoon ang buhay mo, hindi lang ikaw, ako ni pati pamilya mo. Kaya iwasan natin ang masamang hilig ng kabataan. Iwasan natin itong masamang hilig ng laman. Hindi lang ito para sa mga kabataan, kundi iwasan natin ang hilig ng laman. Pagsikapan natin mamuhay tayo sa mamuhay tayo ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kaya ang pangatlo, sabi niya, doon, iwasan ang kasamaan. Pangalawa, iwasan ang kasamaan ng kasinungalingan. Pangalawa, gumawa ng mabuti. Pangatlo, sabi na dito, magkaroon sana tayo ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Seek peace and pursue it. Piliin natin mamuhay na may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kaya huwag natin hintayin kung sabi natin, pipiliin natin magkaroon si peace. Piliin natin ang kapayapaan at kailangan natin palaging yan ang ating i-practice. Kaya huwag kung talagang gusto natin talagang na ma-experience na magiging masaya at pala ng Panginoon, huwag natin hinihintay ang iba na sila muna ang makipag-reconcile sa akin, siya ang nagkasala. Minsan parang mas madali na ganun, di ba? Pero dahil tayo ang may gusto na maging masaya at mabuhay na may mahabang buhay, di ba? Kaya tayo dapat ang first na mag-move, Pag mumuntin, siya muna ang hingi ng kapatawaran. Sabi niya, piliin natin seek peace and pursue it. Piliin natin maging mabuti ang pakikitungo natin. Tayo ang nalapit tayo. Dahil tayo ang nakakilala sa Panginoon. Tayo ang nakaalam sa salita ng Diyos. Kaya tayo ang pupunta. Magiging peacemaker tayo. Hindi troublemaker. Hello? Itasan kami ang mga peacemakers. Hello? Ayan. Huwag tayo maging troublemaker. Huwag natin gadungan.
na tayo nagkakaisa. Nawawala ang kapayapaan kung tayo ay nakakabahabahagi. May maka, wala. Anong nangyari sa ating bansa? O, di ba? Kaya, magsimula sa atin. I-practice natin ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Kung may sinasabi ang isang kapatid, oh, ipanalangin mo lang kapatid. O, ganun ba? Ay, naku. Imbis na isa, dalawa na kayo. O, di ba? Kaya, huwag nating gawing basuraan ang ating tainga. Huwag nating hayaan na makurap tayong lahat. Iyan ang gusto ng demonyo eh. Kaya, pagsikapan natin maging mabuti sa ating kapwa. Hallelujah! Maging mabuti sana sa pakikitungo natin. Magpatawaran at tanggapin ang bawat isa. Hello mga kapatid! Magpatawaran at tanggapin ang bawat isa. Piliin o pailalim ang respeto. Kung ang ginagawa mo sa iba, yan din ang aanihin natin, di ba? Golden rule yun. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yan din ang babalik sa'yo. Kapag pinipili natin na mamuhay na matuwid, at mabuting pakikitungo natin, sabi ng Biblia, minamasdan at pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Nandiyan siya sa langit, tinitingnan niya ang lahat. Binasa natin kanina. Minamasdan niya at pinakikinggan niya ang lahat ng karaingan natin. Kahit gaano karami ang karaingan mo, hindi susuko ang Panginoon. Hindi sabi, teka, ang dami mong request Sa katunayan nga, bago mo pa sabihin kung nalulugod talaga ang Panginoon sa inyo, bago mo pa sabihin, binibigyan na ng Panginoon. Dahil nalulugod siya eh. Pero anong nabasa natin kanina, sabi niya, kinakalaban ng Panginoon ang gumagawa ng masama. Diba? Pangako ng Panginoon na sa mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya, ang umiibig at kumikilala sa Panginoon. Paano natin ipinapakita ang pag-ibig natin at pagkakilala natin sa Panginoon? Pagsunod dito sa salita. Isinasagawa natin itong instruction, itong napapakinggan natin na advice ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, pag kikilala natin, ibigin natin siya, susunod tayo, i-apply natin ito, paniniwalaan natin, isasagawa natin, ililigtas at iingatan tayo ng Panginoon. Kapag tatawag ka sa Kanya, sasagutin niya. At sasamahan pa tayo. Pangako niyan, sasamahan ka. Kaya hindi ka nag-iisa kapatid. Inaalaga natin ang pamilya natin. Nandiyan ang Panginoon na sumasama. Basta tayo, magtatapat tayo sa Kanya. Diba? Magbibigay tayo. Ano pa? Bibigyan tayo ng mahabang buhay at ipapakita sa atin ang kaligtasan. Kaya nga may pangako ang Panginoon. Last verse natin, Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Hindi lamang po ito para sa mga kagaya kong bata-bata pa. Lahat tayo. Amen? Sabi niya dito, diba? We are all children of God. Sabi niya, mga anak, lahat tayo. Mga anak, sabihin mo to, pangalanan mo, kagaya ko, Verna. Sabihin mo din, palitan mo yung mga anak, palitan mo ng pangalan mo. Verna, sundin mo ang mga magulang mo. Diba? Hindi lang yung literal na magulang natin, kundi lahat ng mga nakakatanda sa atin, nagtuturo sa atin, spiritual at physical. Sabi niya, sundin natin ang mga magulang natin dahil ito ay nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Verse 2, sabi niya, igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Anong pangako? Verse 3. Sabi niya, at ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Diba? Sino sa atin dito ang gustong giginhawa ang buhay niya? Ilan sa taas ang kamay ang gustong giginhawa ang buhay niya? Sino sa atin dito ang gustong mahaba ang buhay niya? O lahat tayo. So, ang kasagutan dito is ang Panginoon. Anong sabi niya? Sundin natin ang ating Panginoon. Sundin natin ang mga magulang natin. At
masunod ang Panginoon, yung mismo yung magulang natin, hindi natin masunod. Mismo yung otoridad na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi natin masunod. Representative yan ng Panginoon. Huwag natin sabihin na, ang sama-sama niya. Oh, pwedeng pinaintulutan niya ng Panginoon para matisting kung totoo tayong masunod o hindi. Kung gusto mo talaga, principle ito po ay salita ng Panginoon. Kahit anong klase, kahit anong ugali ng otoridad na nasa atin, pati magulang natin, huwag yan ang tingnan mo, kundi yung reward. Kung ikaw ay susunod, paano sa atin ng Panginoon kung masama sila, kung hindi tama ang pamamalakad nila sa atin, paano sa atin ng Panginoon? Huwag mong isipin yun na, gawa ko din ang masama, kung maglilibildi ka, hindi mo makakamtan yun, pangako. Hayaan mo, ipanalangin mo na lang, bahala ang Diyos kasi siya ang nagtalaga sa kanila. Tinitingnan ng Panginoon, ididilid din ng Panginoon ng mga, kung sila din ay hindi tama ang pagmamalakad nila. Pero sa atin, kung gusto natin, nasabi niya, giginhawa ang ating buhay at mapapahaba ang ating buhay, sabi niya, sumunod tayo. Kaya, in conclusion, sa lahat, sabi niya, sumunod tayo, maging obedient tayo, kahit walang nakakakita. Sumunod tayo, huwag mong isipin yung reward, kundi gagawin mo yan dahil yan ay salita ng Panginoon. Gagawin mo yan dahil iniibig mo ang Panginoon. No? Gagawin mo yan dahil naniniwala ka sa magagawa ng Diyos. Naniniwala ka na may Diyos na nakatingin sa lahat ng ginagawa natin. At kapag pipiliin natin gumawa ng mabuti, sumunod sa lahat ng kanyang instruction sa bawat isa sa atin, tiyak tayo ang makikinabang, sabi na doon. Giginhawa ang buhay mo at mapapahaba ang buhay mo. Hallelujah, manalangin tayo. Salamat Panginoon sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito na nag-correct sa amin, nag-remind sa bawat isa sa amin, nagbigay ng direction, nagbigay ng lakas sa bawat isa sa amin. I-complete mo itong mensahe. Silyuhan mo sa aming puso upang hindi namin makalimutan, kundi aming maisagawa araw-araw. At ipili namin i-practice itong napakinggan namin. At salamat Panginoon sa inyong pangako na kami ay inyong sasamahan. Giginhawa ang aming buhay at pakahabain mo ang aming buhay. Maraming salamat Panginoon sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Thank you Lord in Jesus' name. Amen. God bless mga kapatid. Ibalik ko po sa ating mahal na MC. Maraming salamat po, Pastor Bernice. Napalakpak po pasara sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Napakaganda po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Hindi po hadlang yung tayo'y kayo dyan ay nasa kulungan para hindi po masaya. Kahit po dyan sa kulungan, pwede po maging masaya. Amen. Dahil po,